May patay, pinagpe-pray niyo yung patay. May sakit, pinagpe-pray niyo yung may sakit. Tumawid sila sa dagat. Amang kayong mga disipulo, si Jesus lumakad sa ibabaw ng tubig. Biro mo yan, ano? Meron akong nakitang cartoon. Si Mary, na mama ni Jesus Christ, nung maliit pa si Jesus, pinapaliguan si Jesus. At inilagay niya doon sa bathtub. Pero si Jesus, ayaw niyang lumubog doon sa bathtub, lumalakad doon sa may tubig ng bathtub. Ang sabi ni Mary, dito ka sa loob! Sabi ni Mary, kasi siyempre, mabaho na siya, paliguan siya. Pero si Jesus Christ lumalakad sa ibabaw ng tubig. Nagkakagkarto ka na. But anyway, bakit tayo napunta doon? But anyway, fellowship. That were real, sabi niya. Real. Contrast to today's formal. Formal lang ang ating relationship. Hindi po. Tunay. Na sabi nga nila, masikip pa sa kapatid. Ang paggamit ng mga gifts ay to build virtue, character. Right, character. Manalangin ka, mag-pray ka, mag-preach ka, magturo ka, mag-advise ka, in order to build character, right? Virtues, values. Pero sa ngayon, motivational lamang. Kaya, dadalo ka lang sa isang inspirational talk, inspirational preaching, inspirational teaching, tapos na yon. Hindi po ganon. Noon, talagang tunay, binabantayan. At yung teacher, iniinan niya, talagang meron pababago na nangyayari doon sa kanyang mga alaga. Ang pagbibigay ng panahon niyon ay were more prompted from the heart. Mula doon sa puso ang kanilang pagbibigay. Ngayon, iba na, no? Medyo hirap tayo. Ilagay mo yung pulsa mo doon sa, yung kamay mo doon sa pulsa. Pulsa sa kamay. Kamay sa pulsa. Ginaganon mo. Nandun yung mga hit points, sinasagot mo. Yun ba, pinakamaliit doon. Yun ibibigay. Yung pero nung panahon niyaon ay talagang mula doon sa puso. Okay. So, meron tayong isang model dito, cell model. Yung cell model multiplication. Okay. Kita mo? Okay. Right, habang tinitingnan yon, marahil nagtatanong kayo, bakit kaya nung una naman, hindi naman tayo G12 dito sa CPTV Paranaque? Ano bang nangyari na? Yung mga mas may edad sa inyo, mga members dito, nung una, hindi naman tayo Ministry G12. Ngayon, nasa Ministry G12 na po tayo. Ano po ba ang nangyari? Alright, ginagawa po natin ang Grace Encounter dito sa Paranaque. At, okay. Nangyari po noong October 2010, naimbitahan po kami ni Junito na dumalo sa okay, nandiyan na. Gusto ko ipakita sa inyo ito. Ito yung traditional na method. Pagka may grupo na mananampalataya, ay basta't hatiin mo na lamang kung sa gitna. Actually, ganun ka sana. Ganun ang ating ginawa. Hinati-hati na lang kayo kasi existing na po tayo. Pero ang maganda sana ay bawat isa sa atin na mga member ng church ay magdala ng iba pa. Right, ganun po yung traditional method. Susunod. Right, pero dapat ganito, external multiplication. Halimbawa, mula doon sa miyembro ng church, halimbawa, meron akong 12 miyembro ng church, isa doon ang lalabas at mag-oikos. Right? Mag-oikos. Muna. Right? Mag-oikos. Na gustong magkaroon din ng kanyang cell group. So, lalabas siya. Right? So, mag-form siya ng kanyang cell group. Next. Right. External multiplication. Dito po ay tatlo lamang muna yung nadala niya sa Panginoon. Right? Itong tatlo ay symbolic lang yan. Pwedeng 5, pwedeng 6. Right?
Pero itong isa, yung pula, nagkaroon na siya ng tatlo sa labas. Hindi kasama dito sa malaki. Okay, pagkatapos, ang kanyang gagawin, iimbitahan niya yung kanyang tatlo doon sa malaki. Paano paraan yun? Para sa ganun na-expose sila. Right? Kasi tatlo lang sila doon, kasama yung nag-oikos. Hindi niya alam, ano ba talagang nangyayari dyan sa inyo? Bakit ganyan? Right? Doon sa tatlo siguro may 4 W's doon. Pero dito, hindi lamang sila tatlo, marami pa pala nandun. 12 ito na na-expose lamang sila. Pagkatapos, ang susunod, ang kanyang gagawin ay lalabas na sila. Ibig sabihin, yung pula doon, talagang alis na doon. Magsarili na. In other words, hindi naman ibig sabihin na magkaroon ng split yan. Kaya pwede pa siyang bumalik. In other words, pwede pa siyang bumalik. Kaya lang, gusto na niyang mapadami din ito. Kung tatlo lang ito, naging 4 na, naging 5, 6, 7, at dadami na rin niya. Yan tinatawag na multiplication. Okay? Yan ang tinatawag na multiplication. So, nung panahon yaon ay kare-revalidate lamang ng vision mission ng ating organisasyon. Okay? At dito naman sa Paranaque ay parang nangyari na nagplato na tayo. Right? Hanggang dyan na lamang. In other words, contento na tayo dun sa mga nangyayari. Alright. Pero, yung ma-introduce yung tinatawag na K-12 system sa pamamagitan ng aming pagdalo doon sa Tagaytay noon ng PGL number 2 ay naramdaman ko na ang direksyon ng salita ng Panginoon na kanyang sinabi, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training. Ang teachings doon sa mga sessions, although somewhat mga basic lamang, ay naging buhay dahil sa patotoo ng mga nagsalita. Okay. So, anong nangyari? Pagkatapos ng PGM na yun, number 2, 2010, ay sabi ko gusto kong malaman ng mas marami pa tungkol dito. Salamat sa Panginoon. Nakapag-grace encounter ko sa Signal Village. At nakasama ko yung mga grupo ng mga edad. So, nagpili ng pangalan. Anong pangalan natin? Sabi nila, nag-suggest ako, bakit hindi na lang clock? Ano yung clock? Kalabaw lang ang tumatanda. Okay. Siyempre, puro matatanda. Kaisipin nila, ubod-ubod na lamang sila, pero hindi. Kasi kalabaw lang ang tumatanda. So, nagustuhan naman nila. Ngayon, narinig po niya. So, dumating ang panahon, kailangan din magkaroon tayo ng grace encounter dito. Problema ko noon, paano natin gawin yun, grace encounter? Kasi, siyempre, kailangan ng pera. Actually, para mag-operate, at least, nung time yun, 20,000. Isang grace encounter lamang yun. Right, wala pang offering dun sa mga speaker. Pagkain, dekorasyon, materials, merienda, nunin, nandun na lahat. So, sabi ko, paano natin maghanap ito? So, ang nangyari, sabi ni Stanina, sige, tutulungan namin kayo. At kalahati po doon sa gastos, ay tulungan po tayo dito para sa ganun. Nagkaroon tayo ng grace encounter. Isa pa, problema, paano natin gaganapin ng grace encounter dito? Maliit lang yung lugar. Saan natin gaganapin ng prayer room? Right. Isa pa, sinong gagamitin natin? Mga team members. Wala pa namang karanasan yung mga miyembro dito. Right. Pero nandito, pumunta dito yung mga taga-Signal Village, sila ang naging team members. Sa unang grace encounter, grace encounter number 1. At pagkatapos, natapos na yon. Yung grace encounter number 2, ano na? Alright. Salamat sa Panginoon kasi hindi na natin kailangan ng tulong ng mga taga-SBC. Nakapag-raise tayo ng fund. Himala ng Panginoon. Alam niyo, mula noon hanggang ngayon, ang Panginoon ang siyang namungusap sa bawat isa na nagbibigay at napupunuan po yung ating kailangan po dito sa tinatawag na grace encounter. So, nakapag-grace encounter, 10 na tayo. Ang susunod, 11 and 12 sa 2015. At history na yun kasi kayong lahat ay naging bahagi na doon sa sinasabi kong grace encounter.